Ngayong araw ng Sunday, Filipino na naman ang nakatoka para sa breakfast dito sa simbahan. Since today is Sunday, it's family day, hindi nga lang kami masyado kompleto kasi wala naman si Lola, nandun pa sa hospital hanggang ngayon. So, okay lang din. At least ngayong araw, Filipino na naman ang nakaschedule dito, te. So, since medyo na buraw ako kagabi pa yung medyo late kami nagising, kaya nasubrahan nga kami ng party ni Inday Ashud kagabi. So, hindi na ako nakapagluto. Tinagbili na lang ako ng tinapay doon sa tindahan. Tsaka para may tulong din tayo dito para sa breakfast ba. O pagkatapos namin nagsimba, edi nagdiretso na kami sa tindahan kasi yung mga bata gusto ng nila magsilip-silip ng mga regalo nila para sa Pasko. Tapos ang nanay din magsilip din kasi alam niyo naman kung sino dito ang Santa Claus. Natural ang nanay at ang tatay, pero hindi lang kami nagbili, nagsilip lang kami muna. Ginatingnan lang namin kung saan ang mga interest nila ba, para balikan natin yan. Pagkatapos, nag-grocery kami ni Inday Ashrid, kaya kailangan namin gani. Kaya alam nyo, yung aking sister-in-law tsaka yung aking mga pamangkin nag-request ng humba, pork belly, tapos lumpia daw. Kaya yan ang paborito nila. So, kailangan namin mang-grocery na ngayon, kasi wala na kaming oras, Lunes, Martes, puro na lahat nakaschedule lahat yan. Magpunta kami magbisita kay Lola kasi nandun na naman siya sa malayo na hospital, nalagay ba, napadala, ano ba sa Tagalog yan, nahirapan man tayo sa kalisod nito. So, kailangan ko na magbili-bili ng mga gagamitin ko, sobrang gutom ko, ginupakan naman ni Astrid ang manok. Hindi ko napansin na 8:30 na pala ng gabi. Ay, bigat lang kasi hindi mo man dito mapansin na gabi na, tita. Kasi ang taas-taas pa ng araw. Maliwanag pa din dito sa amin. So, yung nakain ko na tinapay kanina dun sa simbahan, yun lang. At saka yung kape. Nakalimutan ko, tina, hindi ko pala nagkain. So nagbili-bili ako ng mga panregalo para sa mga anak ko din to, para yung mapuslan din nila para magamit sa school ba. Tapos pinambili-bili ko na yung mga spring roll hanggang dumating na si Uncle, may mga dala siya mga boxes. Kaya alam niyo yung boxes, ready na yan para sa aming mga prutas na ibebenta. Harvestin namin yan bukas, ibenta namin sa Tuesday kaya marami ng hinog. So kailangan namin ng mga malalaking boxes. So since gabi na gani, tapos Sunday ngayon, first time namin na magkain-kain naman all together kasi nang natapos ang trabaho ni Uncle medyo maaga. Magsabay-sabay kami ng dinner. So since I am the mother of this household, ako pa rin nakatuka magluto ng litsabay nga panihapon. Tiway ta mahimo Kaya atin itong trabaho. So nagluto naman ako ngayon ng steak para kay Uncle. Iririmaw na kami kung anong kainin ni Daddy. Sabay-sabay kami, ganun kami dito pag gabi. So ngayon, Pilipino, hindi tayo Pilipino. Ngayon ay mag-OC na naman tayo. Mabuti ganing ngayong araw, tita, medyo full bars. Ako ba yung mga energy level ko, mga 250%, ganun. Kahit na medyo busy ako, kaya pa rin yan, Pero minsan talaga may time talaga, na kahit anong tulog ko na yan, parang lobat ako, depende talaga yan sa mga mood siguro. Ngayon siguro, napifeel ko talaga na may mga grasya siguro na darating sa buhay. Hindi hikap po kasi yung ulo ng Uncle. Sabi ko, mahiwagang salamin. Sabihin mo naman kung ano ang aking regalo na darating. Sabi ni Uncle, wag ka nang umasa. Ay, joke lang. Dapat sana doon kami kay Lola mag-celebrate ng Pasko. Pero since nagka-aksidente nga, tita, so ngayon, change plan. Charot. So doon kami muna ngayon sa aking sister-in-law. So ang request nila sa akin ay ang humba. Kaya paborito na talaga yung mga pamangkin ko. So kailangan ko ng malaking kaldero ng humba. Kaya mga purye-buyag yung mga katawan namin dito. Hindi basta lang mga ilang slice na dyan lang dapat ang lutuin. Dapat marami. So since wala na mga pork belly doon sa tindahan, ubos na kay busy na gani. Babalikan ko yan bukas ng umaga. Tapos may mga extra tayo na gagawin. Tapos lahat nakaschedule na naging check ko na yung aking planner. Charot! Ganun talaga, dapat naka-planner na. Kaya alam niyo naman kung mga lampas por 40 ng edad mo, minsan may mga pangyayari sa buhay mo na nakakalimutan mo na, tapos busy ka na lang palagi, tapos minsan nakakancel na. Hindi pwede. Kaya tayo niyan, mahirapan tayo sa kalisod niyan. Lalo na pag may mga pera ang mga involved dyan, dapat trabahuin natin yan. Kaya mahirap talaga pag walang pera, nagalukdo tayo. Ay na lang. So that's our Sunday, tita. Happy lang naman, simple lang aming pangbuhay dito. Ang importante kagang mahalaga, nag-iririmaw.